Hi guys, kamusta? Welcome again to our YouTube channel. So today, pupunta tayo ngayon sa Tokyo, Japan. Full flight daw tayo guys today. Guys, wala daw akong upuan. Oh my god. Meron tayong mga nakikitang machines dito. Tulad ng mini-mention ko sa inyo before, top 3 items na kailangan nyo asikasuhin after nyo mag-arrive here. So ngayon guys, nandito tayo sa NAIA Terminal 1 and time check is di ko alam kung nakita nyo yung oras, pero oras natin ngayon is 7:43. Okay. So maraming first ngayon, no? First time natin na pupunta sa Japan ng summer. First time din natin pupunta sa may Japan using Japan Airlines. So, kinuha natin itong Japan Airlines primarily because we want to try, again, number 1. And number 2, destination kasi natin guys ngayon is Haneda. So, yung last 2 trips natin sa Tokyo is parang puro Narita tayo. And you know guys, no, yung Narita, medyo malayo kasi yan sa Kabihasnan, no? So, kumbaga, yes, meron siyang direct train from, of course, from the Narita Airport. Pero hindi siya katulad ng Haneda, no, na mas malapit. Ang flight natin is 11:30, 11:35. But yung opening guys, no, ng check-in counter is around 8:30 pa daw. So medyo mag-aantay tayo guys, no, ng mga 1 hour or mga roughly 45 minutes. So habang nag-aantay tayo, libot muna tayo dito sa may well, actually wala pala tayong lilibutan dito, no, pero check lang din natin kung may makikita tayong bago dito sa Terminal 1. Ayan, meron tayong mga nakikitang machines dito. So parang feeling ko katulad sa ibang bansa guys, diba? Pwede na tayo mag self check-in. Ayan. Pero as you can see, hindi pa siya operational. Ayan, so meron siya dito 6, tapos merong another 6 din doon. Check-in, no electronic devices, any kinds of batteries, power banks po. Ate, kapag JAL, 2 baggage, dapat yung isa nito ilang kilo? 20. Okay. Delayed tayo guys. Supposedly yung flight natin is 11:35, pero tingin 12:20 na tayo. So full flight daw tayo guys today. Guys, wala daw akong upuan. Oh my god, what is this? Why is this happening? Anong meron? Sorry, anong seat yan? 80A ba? Ay sir, window seat. Window seat ako. Yes, sa may sir, bakit? Bakit sir? Walang nakaupo sa harap. So, malaki yung legs. We are using gate 2 boarding time po. Medyo late lang po. Manila to Haneda. Thank you so much, Flier. Thank you. Exit this way po. Grabe, tagal natin pumila. Hindi ko din guys masisisi because dami talagang pasahero ngayon. And kung hindi ako nagkakamali, even the flight guys, no, ng JAL, sobrang haba din daw and sobrang puno. So buti nila na meron tayong seat. I think, hindi ko na po yung term nila. Yeah. Pero balikan ko kayo after immigration. Okay guys, nakalabas na tayo ngayon, no, sa may immigration and meron lang ako nakita. Ayun guys, ngayon ko lang ito nakita or baka ngayon lang ulit ako nag-fly dito sa Terminal 1. Your feedback form is already done via online. So pwede na silang scan ng QR code here. So yan guys, pwede na tayo maglagay ng any feedback dito sa terminal natin. So since medyo maaga pa, ano lang tayo muna dito, libot lang muna tayo dito and check natin, no, kung makakapag-launch pa ba tayo or magka-try tayo ng something else dito sa may Terminal 1. And time check ngayon guys, mga nasa 9:40, mga 9:45 na, no, ng gabi. And medyo madaming tao ngayon. Kapag business class ka guys, you can also have it here. Sa Shana Airlines, this Marhaba. Meron na tayo guys nakita dito na bago.
Ito yung Little Flower Cafe. Ito yung mga ino-offer nila. Coffee, juices, breakfast, sandwiches. Okay, mga price point nila ito guys. Chicken bowl, mga nasa 400 to 500 pesos. Okay. They also have the usual, sa Wildflower. They have their fresh fruits. Chicken croissant. Guys, para lang di kayo nasa sa Wildflower. So yan. Chinek ko lang din siya para makita nyo din guys yung yung presyo. Para kung gusto nyo kumain dito, pwede nyo siya ang puntahan. Okay? Syempre guys, dito sa may Terminal 1 di mawawala tong Starbucks. Cafe Express and Subway. Here's your order. Hi guys, welcome. Nakapunta na tayo ngayon dito sa Haneda International Airport. So ito yung nakikita ko ngayon. Actually guys, meron pa akong dito. Meron pa akong natitirang mga yen. So pwede ko itong gamitin for now. Ang kailangan na lang natin is kailangan natin kumuha ng ticket going to our hotel. So tara, samahan nyo ako. So, part guys nang lagi natin ginagawa pag pupunta tayo dito, lumilibot muna tayo dito sa may arrival area nila to see kung meron pa tayong mga pwedeng kailangan gawin. Kasi nandito na lahat guys, kompleto na. So, we are able to already get our SIM card through Klook. So, kasi unlimited din yung eSIM and nag-compare din tayo, para ease of use, yung convenience, and yeah, actually kasi pwede mo siyang i-activate kahit nasa Pilipinas ka, pero yung sa akin inactivate ko noon nandito na ako sa Japan. So we're done already with our eSIM. So ngayon, i-check naman natin is yung pamasahe naman natin, and that is going to be through the Pasmo. So meron tayong old Pasmo. Hindi ko lang alam guys kung pwede pa siyang gamitin ngayon, pero pwede nating i-check siguro sa mga lines. There's a big camera here pero sarado pa siya, and this is tax free.
Domestic check-in ng JAL. Ito naman yung sa may rental ng SIM cards. Guys, katulad ng minimension ko sa inyo before, yung top 3 items na kailangan nyo asikasuhin after nyo mag-arrive here is of course number 1 yung cash. So kailangan nyo yun. So mag-withdraw kayo. Pero kami, since meron pa ako natirang mga yen, kumbaga hindi mo na ako mag-withdraw ngayon dito sa airport. Pero pwede ako mag-withdraw pagdating ko sa mismong Tokyo, I mean sa may tabi ng hotel. Number 2 is yung transportation ninyo. And number 3 is yung SIM card. So yan yung mga items na kailangan natin kapag nagka-travel tayo. Alright. So since okay na tayo dun sa tatlo, punta na tayo guys ng KQ line. Doon tayo sasakay, papunta tayo ng REM Hotel. Meron din dito guys, Wi-Fi and SIM dito sa may mobile center. Katapat lang yan dito ng elevator. Guide nila. Screenshot nyo na lang, no, just in case gusto nyong tignan talaga siya. Ayan. Technically, nandito tayo ngayon sa second floor. Okay? And yung KQ line is also on the second floor. Ayan. So, doon din tayo pupunta. It's a tourist information center. This is for the bus tickets. Yan yung mga schedule guys. Okay, we're here. So, daw nagkakamali ito yung pilihan ng ticket. Ayan guys, so yung sasakyan natin is 707 which is on platform 2. Ayan guys, nakakatuwa lang, no, kasi yung last na pass mo natin, ginamit natin siya for I think 2024 and ngayon gumagana pa siya. So kung napansin nyo guys dun sa may video, meron pa akong around 500 yen pero nagdagdag pa ako ng 2,000 yen pwede natin gamitin here when we're roaming around, no. Sa pag-exit natin, kung di ako nagkakamali, meron kasing binili si wifey, no, na unlimited ticket. So yun, gagamitin ko naman yun kapag nakapag-check-in na tayo sa ating hotel. Siguro bigyan ko naman lang muna kayo guys, no, ng konting observation lang, no, kasi syempre sabi ko nga sa inyo, 2 beses na tayo nakapunta, no, ng Narita. Yun yung landing terminal natin, terminal or airport. Pero ngayon, for the first time, gumawa tayo na itinerary na ang lapag naman natin is Haneda. And like siguro sa may Narita Airport, sa Haneda medyo maliit siya. Kung ako itatanongin nyo, medyo maliit yung arrival area niya. For me, mas marami kasing mga makikita sa Narita compared sa Haneda. Or siguro, sorry guys, baka hindi ko pa siya masyadong, no, na-explore. So actually, nag-ikot lang naman tayo doon sa arrival. And medyo mas maliit yung Haneda for me compared sa Narita. Ang maganda dito guys sa may Haneda, sobrang lapit niya sa city center or sa may city compared sa may Narita. Kasi ito, kung di ako nagkakamali, from Haneda to our hotel, parang mga nasa 30 or 40 minutes lang siya. And then, hindi din siya ganun kamahalan sa pamasahe. Kasi kung natatandaan nyo guys, yung mga una nating vlog, sobrang layo, no, ng Narita to the Tokyo and medyo mahal yung pamasahe. Okay, so yeah, take note nyo yan, no. So since first time naman natin dito, hindi pa rin natin talaga siya masabi, no, ng tuluyan kung ano ba talaga yung maganda. Pero siguro lagyan natin yan ng closure pagdating natin sa departure. Kumbaga pagpaalis na tayo, makikita natin kung ano yung overall
setup naman ng Haneda Airport kapag kayo po ay paalis na ng Tokyo. Para guys, dun sa mga hindi pa nakakita ko ano yung Pasmo. Ito yung Pasmo. So Pasmo guys, ito yung parang counterpart to ng Suica card. And you can use this in most and probably all of the train stations na makikita nyo dito sa may Tokyo. So pag may mga nakikita kayo na IC or IC card, yon 100% pwede mong gamitin tong Pasmo mo. And of course yung Suica card. Look at this guys So para dun sa mga beginner na pupunta, sumasakay ng train stations or ng trains dito sa mga train stations, please take note of your time. Kasi may makikita din kayo guys dito, mga pangalan nung train. Hindi lahat ng dumadaan sa inyo pwede nyo sakyan. Actually nagkamali kasi tayo dyan one time. Ito kasi Takasago. So yung sa atin ay around 7:07 pa ang dating. And right now, yung time natin is only 6:56. Yeah, sakto, 6:56. So, yan, 7:07 pa yung dating ng train natin. Ayan guys, so please take note, kapag kayo ay pupunta dito, hindi lahat ng train na mag-i-stop sa inyo, sasakyan nyo. So, kung ano talaga nakalagay sa Google Maps, yun talaga yung sakyan nyo para hindi kayo mawala. Okay? Kasi according to our platform 2, which is nandito tayo sa platform 2. Ayan. Okay, Shinkachu Station A7. And then from this station Asakusa, and then baba tayo guys ng Takaracho Station. Although nagbigay din sa atin si Mrs. ng ang tawag doon ng guide, almost the same naman. Ito din yun. Dito tayo ngayon sa Kiki Airport Line, then baba tayo na Asakusa, then Takaracho Station, and then this one. Okay, so ito guys, yung ginagamit natin ay Google Maps. So time check is 6:59. We still have 7 minutes roughly now to wait for our train. Hi guys, dito tayo ngayon sa hotel. Itong hal natin. So, Rem Hotel. Ayan. So, di ko nakikita. Ayan. So, yung hotel natin guys from today, August 31 to September 6. We're staying here at Rem Hotel because meron tayong mga company activities na dadaluhan or pupuntahan. And after that, lilipat na tayo sa next na hotel natin. So technically itong travel natin guys, meron tayong dalawang hotel na i-review. So today, time check is 8:15 Japan time, or sa atin sa Pilipinas mga 7:15. And tama guys, today is really summer ngayon dito. Sobrang init. And again, alas 8 pa lang, medyo mararamdaman mo na yung simoy ng hangin na medyo mainit. Pero syempre tayo sa Pilipinas, sanay naman tayo na medyo mainit-init yung mga panahon natin. So okay lang. So hindi tayo nagreklamo. So ito naman talaga yung weather feels natin ngayon sa Manila. Nung umalis din ako, gantong-ganto din. So ito guys yung view from the Rem Hotel. Ayan siya. So, Building Kibashi Courtyard Marriott. So, ito katabing-katabi lang. Grabe ang daming 7-Eleven. Actually, may 7-Eleven na tayo dito. May 7-Eleven pa rin tayo nakita doon kanina. Okay. Komeda Coffee. Ayan, meron din dyan. Kaya tayo mamayang mag tingin-tingin guys ng pwedeng kainin din dyan sa may 7-Eleven. Lakad lang tayo. Okay, so yan. Isa dito sa mga pupuntahan natin.
Yoshinoya. Ayan. Kakain din tayo dyan. Precious Coffee. Okay. Glass Tower. Excelsior Coffee. Merong Mitsui Garden. Yun nga, katulad yung sabi ko na mahangin siya, pero yung hangin medyo mainit. Complete opposite to guys, no? Nung nagpunta tayo dito last December, sobrang lamig. Okay, sobrang linis talaga guys ng Japan. Literal, pwede kang humiga dito. Yun. So itong area na to na pinag-i-stayan natin, kung di ako nagkakamali, malapit to sa may Tokyo Station. So this is also their CBD or Central Business District. So that's why ito medyo tahimik dito Sunday. Kasi nga of course walang pasok. Okay. Libutin lang natin guys itong paligid na to para alam lang natin sa mga susunod kung ano ba yung mga bibilihan natin and kung saan tayo pwedeng tumambay. Look at this, oh. May mga flowers. Feeling ko magugustuhan to ni wifey. So mukhang tinatawag na tayo ng Yoshinoya. Okay. Pero mukhang sarado pa siya. Okay. Click here to order takeout. Okay. Hindi, open na siya guys. Pwede nang kumain sa loob. Meron silang takeout counter. Hi guys! Welcome sa 7-Eleven. Ayan. So, tara, samahan nyo ako guys. Dito tayo ng makakain natin dito sa may 7-Eleven. Okay. First stop is meron tayong mga nakikita mga ang tawag dito? Sandwiches. What? Kiwi, mandarin, orange guys. And pineapple. You have the egg salad. You also have the pork, ham and egg, croquette rolls. This is 598 yen. Sa 598. Okay. It's 530 yen. Guys, a fish cake. Mga baby cheese, soft-boiled eggs. Ito dalawa. Meron na rin sila mga ready-to-eat fruits. Ito yung mga sikat guys no, ng mga pudding. Mga drinks. Ito yung popular no na smoothie. Ito yung mga yelo nila. Mga ice cream. Ito yung gulay. Tayo natin ito. Talaga guys yung ano yun. Imagine mo, meron silang ano. Yung lalagyan mo na lang guys ng ano, hot water. Miso soup with tofu. Corn and mayonnaise.
Mga nasa 80 pesos ang bawat isa. 198 yen. So this is chocolate stick. Strawberry marmelon pan. Magkano kaya ito? Ito nakalagay na price. Ito guys, so Kiyomi orange. 100 yen. So, 40 pesos. Ito guys, yung sikat na ng gami. Itlog pugo guys, so 20 yen. Hotdog, 139, 184. Hi. Do you have the plastic bag? Yeah? お支払い方法をお選びください。IC カードをタッチ。レシートをお受け取りください。Thank you. お取り忘れにご注意ください。